threat talaga dito sa LPP is yung basura. Pag habagat season or yung rainy day or tag-ulan, tag-bagyo, dun po dumadating yung mga basura talaga. Nakakaapekto po siya sa mga mangrove namin dito. May possibility po na mamatay sila kasi naharangan po or natatakpan yung mga ugat nila. Ako po si J. Mark Olvido, 5 taon na pong park ranger po sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Ang ginagawa ko po dito ay nagpuput patrol and monitoring po ng mga facilities and habitat po sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park, and nag-a-assist din po sa mga bisita na pumupunta dito. Siya na lang po yung natitirang bird sanctuary po ng mga ibon. And yung mga vulnerable species po na bihira na lang nating makita sa ating kapaligiran po is makikita po dito. So ngayon po, magmamonitor na tayo dito ngayon. And may mga iba't ibang uri ng habitat po na nandito. Meron tayong mangrove area, beach forest, lagoons, ponds, and salt marshes. So yung habitat pong yun is meron pong iba't ibang uri ng hayop o wildlife po na nabubuhay doon. So yung mga bayawak po dito, yung iba po is na-recover siya doon sa mga city or barangay po na nahuli, and dito po dinadala sila or pinapakawalan. So para po yan po, hindi na po sila makagambala doon sa mga bayan po, and mabuhay sila ng maayos po dito. Ang hangarin po ng Las Piñas Parañaque Wetland Park is maipakilala po dun sa mga tao na meron pa pong isang area na latian dito sa Manila kung saan makikita natin yung iba't ibang uri ng mga wildlife. Katulad po ng mga native and vulnerable species po na bihira na lang natin makita. Kapag nagpapatrol po tayo, kapag may nakita tayong mga nabuwal na puno, katulad po nito, ayan po kung makikita nyo yan. So kailangan po natin yan sukatin, and kung ano pong species siya, kailangan po natin i-report yan sa patrol po natin, sa list natin dun sa mga pinapatrol natin. Harap ko, meron tayo ditong Nara. So yung Nara po natin, siya po yung pangbansang puno. So yung Nara po is kasama siya sa list ng mga vulnerable species po. Unti-unti po kasing nauubos yung species niya kasi ginagawa po siya mga construction materials, furniture, mga pintuan po. So pinuputol po sila. So ngayon po is pinapadami namin sila. Ang Las Piñas Parañaque Wetland Park din po is tinatawag din pong the last coastal frontier. Kasi po siya na lang po yung pinakamalago or malawak po na mangrove area po sa Manila Bay. Sa palagay ko, mahalaga yung trabaho namin na park ranger po kasi yung trabaho po namin is nagkakandak po kami ng monitoring sa area. So dun po, nape-prevent po namin na masira yung paligid or yung kalikasan po namin dito. And bukod po doon is nakaka-share po kami ng mga information, kaalaman po para malaman din ng mga next generation kung paano natin pinapahalagaan or iniingatan yung kalikasan. So yung pinaka-threat talaga dito sa LPP is yung basura. Pag habagat season or yung rainy day or tag-ulan, tag-bagyo, doon po dumadating yung mga basura talaga. Nakakaapekto po siya sa mga mangrove namin dito. May possibility po na mamatay sila kasi naharangan po or natatakpan yung mga ugat nila. And doon po, yung mangrove po kasi natin is isa rin po sila sa nagpo-control or nag-ano po ng climate change natin. Yung ina-absorb po nila na carbon dioxide is 3 times na mas maano po sa kaysa sa ordinaryong puno. Yan po, yung basura rin po is kagagawan po ng tao. Ang panawagan ko po ay sana is maging responsible na lang po tayo pagdating po sa pagbibili or pagtatapon po ng mga basura na ginagamit natin araw-araw. Yan po, habang nagpapatrol tayo, yan, kailangan nating maging aware po tayo dun sa surrounding natin. So may possibility na makasalubong tayo ng mga wildlife po dito sa loob ng kagubatan. So yan po.
Ingatan din po natin na hindi natin sila matapakan o ma-disturb kung kinakailangan. Sa pagpapatrol din po namin dito, kasi may mga naabutan kami na minsan nanguhuli ng ibon, minsan din yung mga magnanakaw na kumukuha ng mga pens, bakal para ibenta. So yung po mga experience na yun is parang yun na, delikado rin sa amin. Baka po may mga dala sila na pwede po na ikapahamak namin. So yun po, ang ginagawa na lang po namin para maiwasan po yun is i-report na lang sila and ipaalam po sa guard namin para magawan po ng aksyon. So sa part po ng DNR, yung ginagawa po nila is naggagawa po sila ng community education and public awareness po. Ina-explain nila yung mga waste management sa mga forest din po sa pag-aalaga ng kalikasan natin. Dumami rin po sana yung mga nakakaalam and tumutulong po para maprotektahan po ang mga wetland po katulad ng Las Piñas Parañaque Wetland Park. So yung mga wetland po kasi is mas madali silang masira kesa dun sa mga ordinaryo po or mga forest natin. Kahit na pagod po kami, pag naalala po namin na yan, napopreserve namin or napoprotektahan namin yung kalikasan, dun po kami nag-i-enjoy. Ito na lang po yung tanging mapapamana namin sa mga next generation po para ma-preserve din po nila ito and malaman din po nila kung bakit natin siya kailangan protektahan. Kailangan po namin ng tulong nyo kasi hindi po namin magagawa to ng kami lang.